anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, magsimula na tayo. Work. Dishonesty. Clover. House. Anong topic dito? May work at may house. Gawin na lang natin tong bida. So, ang bida natin ay lalaking pamilyado or lalaking in a relationship. Ito bida natin kasi magkakalituan tayo. Work, house. Kaya lang may dishonesty dito. At clover. So, anong topic ngayon? Probably work nga. May darating na opportunity sa kanya. Kaya lang parang too good to be true. Whether sa inyo mismo to, or sa kakilala nyo, or malapit sa inyo. Or like, scam na to, kung work. Or any form of income, source of income. Nasabi gawin mo lang to, ganitong task. Tapos after mo magawa yung task na to, may award ka, ganyan. Hanggang sa nakailang task ka na, marami ka nang naipon. Ngayon, nung kukunin mo na yung pera, hindi na binigay sa'yo. Or sabihin natin, ibibigay sa'yo pero may bibigay ka munang money. Ganyan dating. Too good to be true na opportunity or work. Or sabihin natin investment scam. Kasi para naman masabi mo kung scam ba yan. Kapag meron kang nilalabas na pera, kapalit nung in-offer niya. So again, pag too good to be true, yung opportunity wag na i-grab kasi malaki ang chance na ma-scam dito May dishonesty kasi tayo sa tabi ng career, tas ito naman ay opportunity. So pag pinagsama mo, di new career na too good to be true or new source of income. So sabihin nga natin investment scam or yung task meron nun nabalita na dati yun task scam ba tawag doon, nakalimutan ko na. Anyways, eto lang naman yung bida dito lalaking pamilyado or lalaking in a relationship. Beware. So again, pwedeng kayo mismo yun. Depende sa nanonood. Person nyo or anyone na malapit sa inyo.
Living room. Ano yun? Teka yung ilaw. Ayan. Sorrow. Eto, sorrow. Living room. Key. At sheep. Well, maraming pwedeng case. Sana maalala ko yung mga maraming yon kasi madalas nalilimutan ko na yung mga naiisip ko pag nag-e-explain ako. Sorry. Una, may sikretong malalantad. Sa long distance relationship tatama. Ngayon, pangalawa, sikretong malalantad na pwedeng mag-lead sa separation. Kaya may suffering dito. Or sadness. Yun nga, dahil sa topic ng secrecy, pwede rin ang partner o bida natin ay alin man dito sa clue. Seaman, nasa abroad, foreigner, ano ba? Pwede rin ano to, kung di man ganun ay all about traveling. May iba sa inyo na within 24 hours mula sa pagkakapanood nito. Within 24 hours to 1 month. Edi covered na talaga ng period na to. 24 hours to 1 month. Magta-travel, or hindi man kayo magta-travel ay may magta-travel papunta sa inyo, ay di visitation. Either kayo yung magbibisit o sila yung magbibisit, pwede rin. Basta may possibility ng ganon, or anything to do with buying a vehicle. May bibili ng vehicle, di motor, jeep, kotse, o pwede rin bike kung yun ang trip. Ano pa ba to? Ngayon, ibang case din ay yung mag long distance, magkikita sila sa period na to. Baka mag-date sila. Kaya na may suffering dun eh. Yung palang traveling, nakaschedule na, no?
traveling visitation naka-schedule na. Pero ang ending nung malapit na yung schedule, hindi natuloy. Kaya may suffering doon. Hindi ko na malimutan to. Dito lang nag-focus. Ay, nakalimutan ko to. May suffering nga pala. Pero since nauna na siya, pwede rin ganito. Nangyari na to. Naudlot. Traveling visitation. Meeting. Date. Kung nangyayari na yon, kasi may suffering na sa una, na lungkot na, ibig sabihin natapos na, di may continuation yan. Okay, kung di natuloy before, di dito tuloy na. Case to case basis kasi. Ano pa ba? Pero kung hindi pa nangyayari, di dun siya mangyayari pa lang na pwede mag-cause ng disappointment kasi hindi matutuloy. Ayun, pwede na yan. Dito naman. Kaya na naging 3. Ay di apatin na natin to. Dapat 2 lang eh. So, magsimula na tayo. Itong bida natin ay babae. Ay, ito pala. Babae din kasi dun. Ito pala. Babae. Pwede ring lalaki kung introvert siya. Okay? Alin man dito sa clue ko ha. Yun nga yung sinabi ko kanina. May anak. Kasal. Mayaman. Kung di mayaman, di may business. Kung walang business, di may trabaho. Kaya anong meron? May something na uusbong. O mag-spark pa lang. Secret na naman. Secret. Ito, secret din to eh. Secret na naman. Mystery. Cheating, oh my god. Pero malalabanan naman dito, ma-overcome kasi strength card tong dulo. Ano kaya to? Clarify natin tong damon. Para ano, may clarity tayo. Saan ba tutungo yun? Ano ba talaga meaning nito? Marami kasi. Ang laki ng clarifier card natin. The moon. Star. More like ganito yung maaaring mangyari. Ang laki na kasi ng card. Hindi na magkasya. Saan to? EXN ah. Tanggalin ko na lang. Basta the star tong clarifier ng damon. Ang dating kasi sa akin, for some reason, bigla na lang may someone na magiging snobbish, unfriendly, cold. Ganun eh. Parang ang dating kasi dito sa Ace of Wands ay mag-start, mag-isip-isip ng mga kung ano-ano yung tao. Bakit? Ganun. Yung ipinapakita sa bida natin. Siyempre, bida natin ay
Cancer. Oo, Cancer. Cancer na to, babae. Or again, kung di man kayo pwede, person nyo or kakilala nyo malapit sa inyo. Basta ang dating mapapaisip-isip siya or dun uusbong, mag-start siya mag-isip-isip. Bakit ganun kinikilos sa kanya? Bakit cold? Cold, distant. Yung pakikitungo sa kanya. Pero again, ma-overcome naman dito eh. Sino ba yon, di ba? Sino ba yung taong yon na parang distant sa kanya? Cold, snobbish. Ayan. Ay, karelasyon daw. So, applicable lang to sa karelasyon or crush. Basta all about love life. So, for some reason, yung person nila, whether crush, ex, or current partner, yun nga, biglang naging cold, distant, ano ba yung mga sinabi ko? Cold, distant, unfriendly, snobbish, uncommunicative, uncooperative, ganun. Or walang care siguro. All of a sudden, biglang ganun. Walang pakialam or nine-neglect yung iba sa inyo, ini-ignore. Ngayon, magsisimula na dito mag-doubt. Bakit ganun? Pakikitungo sa kanya nung karelasyon niya. Pero since the strength card to, mukhang ma-overcome naman yung challenges regardless kung anong reason. Maayos din yan. Thankfully nandyan nga yung strength. Kumbaga all about love din daw yan eh. Mangingibabaw pa rin yung love kaysa problema. Maayos yan. Okay? Don't worry. Ma-overcome ang challenge regardless kung ano man yun. Hindi ko na rin alamin. Kaya habay. Ito yung possible partner. Possible partner, Tower, Mars, Aries, or Scorpio, Sagittarius, Taurus. So, ito yung possible partner ng Cancer sa reading natin kanina. Ito, may kinalaman sa love issues. Mars, diba? Scorpio, Aries, Sagittarius, Taurus. Dalawa agad, oh. At least dalawa lang. Kaysa tatlo. Kundi apat na naman yan. Kasi teternohan ko nito. Lenormand. Ayusin ko lang sandali para presentable naman, no. Sandali lang. Ayan. So, okay. Four of Pentacles. Knave. Ay, Page of Pentacles. Anchor at letter. Ito na lang bida natin since wala tayong tao. Ito lang. Page. So, sabihin natin ang bida ay Page. Babae. Babae or lalaki kung introvert. Okay? Tulad lang din doon sa sinabi ko kanina. Sa Queen ba yun?
Oo, Queen of Pentacles. Na iba lang ng edad. Dun sa Queen of Pentacles natin kanina, dun sa may love issues, pwede rin siyang 40 eh. 40 to 59 years old. Wala pa senior yung babae or lalaking introvert. Dito naman mga 25. Oo. 18 to 25 years old. Pwedeng ganoon. So again, ulitin ko. Alin man sa mga clue yung bida natin. Pwedeng kayo mismo yon yung nasa clue natin. So para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading, di base dun sa clue. Or kung di man para sa inyo, di baka para sa person nyo or kakilala nyo. So again, ulitin ko. Babae, di ba? Babae or lalaki ko introvert. Edad 18 to 25 years old. Alin man dyan hindi man necessarily lahat yan. So kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa inyo. May anak, mayaman, may anak, kasal, ano ba yung mga clue ko kanina? May anak, mayaman, kasal, may anak, kasal, mayaman. Kung di man mayaman, may business. Kung walang business, di may trabaho. Okay. Anong meron? 4 Pentacles, Anchor, Letter. Marami pwedeng case. Sabihin natin nag-abroad siya. Na-homesick siya dito. Parang gusto niya nang umuwi ng Pilipinas. Yun yung mensahe dito. Via text, chat, email, o any form of letter. Yung written ba, na may record yung iba sa inyo. May magkaka-record, written, ganon. Bukod dun sa homesick, kung nasa abroad parang naka-survival mode kasi siya dun nahihirapan siya sa abroad. Kaya parang gusto niya na umuwi. Or siguro yun yung kinukwento niya, mahirap ang buhay sa abroad. Or kung di man literal sa abroad, di napalayo siya para sa work. So let's say taga Mindanao siya, napunta siya sa Luzon para mag-work. Example lang. Para napalayo siya sa pamilya dahil sa work. Pwede rin ganon kung di nag-abroad. Excuse me. Pwede ring tipid daw siya. Nagtitipid daw siya nowadays. Yun yung laman ng mensahe. Budget na budget yung pera niya. Dahil ang dami niya sigurong absent or ang dami niyang loan. Parang nakukulangan siya sa salary niya. So, pwede rin mapag-usapan na naghanap siya ng ibang work or naghanap siya ng sideline. Pwedeng yun din yung mensahe na ikukwento niya. Ano pa ba to? Pwede rin dun sa workplace niya, naiinis siya sa boss niya. Pwedeng yun yung mensahe niya dito. Case to case basis kasi. Naiinis siya sa boss niya or ka-workmate. Kasi masyadong controlling, pakilamera. Mag-isip.
Ay, 25 minutes na pala to. Kailangan ko na pala talagang mag-end na. Dahil di tayo pwede magtaga. Hindi katulad dati. Kasi natatamad na ako. Hindi na pwede mahabang video. So, dito tayo mag-end sa Oracle deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice to sa period na to. Ano to? So, sabi dito, do not be misled. Bad company corrupts good character. Di parang dating piliin mo kung sino yung kakaibiganin or else papariwara or bad influence yung mga taong sa buhay niya. Kaya kilalanin kung sinong better na friend, ganun. Or pakikisamahan na tao. Corinthians ay parang sa Bible yata to galing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.